ang pagmamahal ng Diyos. Pinaliwanag ko na ang pagmamahal na yan ay eros. Yun ang kung translate natin sa Tagalog ay pag-ibig. Yan ang love na nagnanais na makamtan tayo. Sabik na sabik ang Diyos na tayo ay maging Kanya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na mawala. Hindi. Hindi dahil sa kailangan niya tayo. Kundi dahil, ito, sapagkat meron siyang agape. Ano naman yung agape? Yung agape naman ay ang love na hindi nais na magkamit, kundi nais na magbigay. Ang eros hindi titigil hanggang hindi makamtan ang iniibig. Ano ba ang lang? Hindi pa talagang hanggang hindi na maging akin, hindi kita kakamtan. Amen. Pero, bakit ganyan? Sapagkat ang Diyos ay sabik na sabik na ibigay ang lahat sa atin. Yan ang agape, yung love na gustong magbigay at hindi naman titigil hanggang hindi maibigay ang lahat. Ngunit sa pagpapaliwanag mo sa iyo kahapon, lumilitaw lang na tayo'y minamahal ng Diyos. Pero hindi ganyan na sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, hindi lang tayo minamahal ng Diyos, kundi ang Diyos ay pagmamahal. Ang gustong sabihin, nature ng Diyos, likas sa Diyos, ang magmahal. Hindi maaaring hindi magmahal ang Diyos. Ang araw, hindi maaaring hindi magbigay ng init at liwanag. Higit pa doon ang Diyos. Titigil na ang araw na magbigay ng init at liwanag. Ngunit ang Diyos, hindi maaaring tumigil na magmahal. By the way, sabi ng mga scientists, darating daw ang panahon na maglalamig ang araw. At pag nanlamig tayo dito sa mundo, ay mamamatay sa lamig. Pero huwag kayo mag-alala, 5 bilyong taon pa naman. Pero ang Diyos, hindi maglalamig, hindi mababawasan ang alam ng kanyang pagmamahal. His love is unchanging. Mahal niya tayo kahapon. Mahal kanya ngayon. Mamahalin kanya bukas. Ang Diyos hindi nagbabago. At eto pa, paano mo man tingnan ng Diyos? Ano ba? Mula sa itaas, mula sa ibaba, mula sa kanan, mula sa kaliwa, mula sa labas, mula sa loob. Wala kang makikita kundi pagmamahal at pawang pagmamahal. Abay talaga naman. Alam niyo, minsan tinanong ko mga tao. Sabi ko, ano ba ang pinakatampok na katalian ng ating mukha? Sabi nila sa akin, ang noo. Totoo ba naman, ang noo, palapag ng palapag. Lumalaki ang face value. Ganyan. Pero, kahit meron yung nakatampok na katalian ng aking mukha, hindi naman puro noo ang aking mukha. Hindi ba? Ito, hindi na mukha, tayo na ito. Hindi na noo, tayo na ito. Ito, hindi na noo, baba ito. Hindi ba? Ito, hindi na noo, bibig ito. Pero ang Diyos, paano mo man tingnan? Pagmamahal, puro pagmamahal, walang kahalong pagmamahal.
Kanya, tatanong mo, ako ba'y mahal na Diyos? Sagot, sigurado. Oo, mahal ka. Kung sumama, mahal pa rin ba? Mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi magbabago pagmamahal ng Diyos ay totoo ba yun? Isa mga tuwin, ba't pa ako magpapakabuti? Mahal din pala naman ako ng Diyos. Kahit na naman pala hindi ako mabuti. Mahal niya ako. Kapatid, huwag mong sasabihin yun. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Pero tingnan ninyo, ang araw, iisa naman ang araw. The sun is only one. Pero tingnan ninyo, ang araw na yan, pagkasungitan sa isang halaman, pinamumulaklak ito ng makulay. Di ba napakaganda? Pero pag kaya na'y suminan sa putik, pinatitigas ang putik. Hindi ito dahil sa araw, iisa naman yan. Yan ay dahil sa tumatangga ng liwanag at init ng araw. Kanya maniwala mo kayo, hindi. Mahirap maniwala. Sabihin siguro ninyo, bisa kong gano'n. Meron ba talagang impyerno? Meron ba kaluluwa sa impyerno? Oo, may impyerno. Pero kung may kaluluwa man doon sa impyerno, mahal pa rin ng Diyos. Mahal ba ng Diyos? Bakit nasa impyerno? Kung gano'n, nasa impyerno, hindi sapagkat hindi mahal na Diyos. Mahal pa rin ng Diyos, kundi sapagkat nagmamatigas at ayaw tanggapin ang pagmamahal ng Diyos. Subukan mo. Kahit nasa tayo. Hindi ko mas nasama siya, punta mo na kayo sa impyerno. Gusto sabihin, sa tayo, tingnan ninyo, sabi ng isang lalaki sa isang babae, minamahal kita. Okay? Mabait naman yung lalaki. Guwapo, kamukha. Mabait at guwapo. Lahat na ng katangian na sa kanya. Kainig-inig. Sabi ngayon sa babae, mahal kita. Kaso yung babae, suplada. Kaya pala tumandang dalaga. Kaya, inalok ng pagmamahal, taos-pusong pagmamahal, inalok na pakasalan. Etong babae, salit na matuwa, at hindi tinanggap ang pagmamahal. Kahit paano pa, ayaw tanggapin. O anong mangyayari? Gagawin na ba ang buhay ng babae? Kahit gano'ng kalaki ang pagmamahal ay niaalok, kahit na gano'ng katotoo, walang magiging magandang epekto sa buhay ng babae kung isasara niya ang kanyang puso kung sa pagmamahal na iniaalok. Paano gaganda ang kanyang buhay kung sakaling bandang huli matauhan siya at sinabi niya, oo, tinatanggap ko ang pagmamahal mo. Makikita ninyo, aaliwala sa mukha. At sisigla pagkilos. Pagka tinanggap ang pagmamahal, pero pag hindi tinanggap ang pagmamahal, walang magandang buhay yung pagmamahal na yun. Walang ibubunga dun sa minamahal kung hindi tatanggapin nito minamahal. Kahit gano'n pa kadalisan, kanya po pagmamahal ng Diyos, laging dalisan,
laging napakaganda. Hindi magbabago. Tiyak na tiyak. At eto, kahit hindi ka karapat-dapat, itinan ninyo tayo mga tao. Sapagkat ang pagmamahal ng tao madalas ay eros. O, ano ngayon? Sino ang iyong iibigin? Ang iniibig mo ay yung kaibigin. Hindi ba? Kaibigin. Kanya naman, yung mga babae, halimbawa, magpapaganda yan. Magpapaganda. Kasi gusto nila ibigin sila. Pagka kumukulunod na, mag-make. Hindi na makuha ng makeup, magpupunta sa dermatologist. Ganyan. Paganda ng paganda. Magpapaganda. Bakit? Para maging kaibig at matanda. Kung nag-a-apply kayo sa trabaho, gaganda mo yung biodata. Di ba? Pag nagpupunta kayo sa interview, pagharap ninyo, gusto nyo, kaaya-aya kayo. Yung isang tingin pa lang sa inyo, turuan nyo na siya. Ganyan ang gusto natin. Sapagkat we have to earn love. If you want to be loved, be lovable. Kung hindi ka lovable, sisisi ng sino ba kung hindi nagmamahal sa iyo? Di ba? Pero sa Diyos hindi. Mahal ka ng Diyos kahit hindi ka lovable. At ang pagmamahal niya ang gagawa sa iyo na ikaw ay maging lovable. Sabi nga ni San Agustin, dating makasalanan, sabi niya nung siya'y magbago, because you have loved me, you have made me lovable. Ayan. It is God's love that makes us lovable. Maniwala mo kayo hindi. Hindi kayo maniwala sa akin. Tingnan na lang. Nakita niyo naman, nakilala si Mother Teresa of Calcutta, di ba? Nakita niyo yung larawan ni Mother Teresa of Calcutta, karamihan ng mga larawan ni Mother Teresa, nabubuhay siya, yung matanda na siya. Kulubot na ang mukha. Di ba? Kulubot na. Yung bang parang inararo. Ganun eh. Kung ilalabas mo yun, hindi naman pwedeng kumandidato Miss Asia. Pero tingnan ninyo ang mukha ni Mother Teresa kahit sa kanyang katawan. Hindi ba may gandang nakaan? Tumingin ka sa beauty queen. Isang tingin. Isa pa. Tingin ulit. Pagkaraan ng dalawang tingin. Tama na. Hindi mo na titingnan ulit. Kay Mother Teresa, titingin ka. Tingin pa. Isa pa. Sige pa. Tuwan-tuwa ka. Ito, more recently, St. John Paul II. Alam niyo naman, sa kanyang katandaan. Sa kanyang katandaan kitang-kita niyo, minsan tumutubo pa na. Pero, tingnan niyo, may gandang kaakit-akit. Hindi ganda ng Mr. Philippines o Mr. USA na maskulado. Gandang nanggagaling sa pagmamahal ng Diyos. The beauty of holiness. Kayo naranasan ba ninyo yan? Yung inyong mga lola o yung mga nanay, pagtanda nila, di ba? Tingnan ninyo gano'n. Kayo ganda. Hindi niyo magpagpapalit yun sa Miss International. Hindi. May gandang nanggagaling sa pagmamahal na matagal na nilang iniingi sa kanilang puso.